Papakita ko yung suspension sa harapan. Tignan niya, medyo umangat siya, di ba? Tapos kapag ka mag-shock siya, ganito. Ayan o. Tapos sa harapan, ayan o. Mga ka-Phantom, may nagtatanong sa atin kung matagtag nga ba daw yung ating suspension sa ating Sniper. So bibigyan ko kayo ng feedback tungkol sa ating suspension ng ating motor. Kasi syempre matagal na natin tong ginagamit and marami na rin tayong na-test na iba't ibang motor. So bibigyan ko kayo ng feedback. Ang na-experience natin sa kanyang suspension ay okay naman, smooth naman yung kanyang shock. So pagdating sa likod natin, yan, makikita natin yung ating stock shock pa rin na suspension. Ganun rin dito sa harapan. So, itong ating suspension sa harapan, stock to. Hindi pa siya nare-repack o lalagyan ng oil. May mga ibang user din kasi ng Sniper na nagpaparepack sila dahil yung na-experience sila sa kanilang motor is malambot daw yung front shock, which is hindi natin naramdaman o na-experience na tumukod yung ating fender dito sa ating busina. Saka kung mapapansin nyo, mayroon tayong bracket dito na nailagay. So ito yung ating mini driving light. Bali ito is naka mount sa mismong fork natin. So dyan siya nakalagay. Ganun din dun sa isa, dyan din siya nakamount. So ito, based lang sa naging experience natin, hindi pa naman tayo nagkaroon ng problema o kaya tumukod yung ating nilagay na bracket dito. So yan o, imagine apat na daliri kasya dyan o. So bali ganyan siya kaluwag. Then kahit na mag-play yung ating shock is hindi siya tumutukod dyan. Meron din yung pagkakataon na nalulubak tayo. Syempre yung may mga semento na na bitak-bitak, so hindi natin napapansin minsan is nalulubak tayo. So talagang hindi naman totally na umaabot yung ating fender dito sa ating busina. Sa likod naman, ito naman yung na-encounter natin sa kanya. Syempre kapag isang isang driver, nararamdaman niya kasi yung rebound ng suspension. So dito sa ating suspension naman, kapag medyo mabigat yung angkas mo, medyo bumababa yung likod mo. So yung shock kasi natin is nakaganyan lang siya na nagpe-play ng ganyan. So kapag nagpe-play siya at meron kang hangkas tapos bigla kang nalubak sa daanan, eto encounter natin na tumukod talaga yung ating shock, tumutukod talaga. So yung pagkaka-rebound niya o yung pag-play niya is tumutukod siya kapag mabigat yung back ride mo. Madaming beses ko nang na-encounter yun na tumutukod talaga siya. Kasi siguro gawa dito sa ating shock na talagang malambot siya dito sa likod. Pero kapag mag-isa mo naman, hindi mo naman yun mararamdaman kasi syempre yung sa likod kasi natin is nandito lahat sa harapan yung bigat. So kapag may may angkas ka tapos meron ka pang karga o meron kang top box, yun, talagang mararamdaman mo talaga na medyo bumababa yung likod ng Sniper natin. Kaya hindi ako naglalagay ng top box dito sa likod kasi yun din kasi yung nagiging problema minsan kapag may back ride ka. Lalo kapag medyo mabigat, talagang tutukod talaga kasi yung shock natin sa likod. Kaya yung mga iba, nagpapalit sila ng aftermarket na shock. Hindi ko alam kung anong brand yung pinapalit nila, pero kadalasan na nakikita kasi natin is yung RCB. So naglalagay din sila ng ibang brand ng shock. Pero ang naman nila, kapag nagpalit daw sila ng aftermarket, mas lalong matagtag daw yung kanilang rear shock. Kaya yung mga iba bumabalik na lang sa stock shock. May mga nagsasabi din kasi mga ka-Phantom na itong ating Sniper is mas matagtag daw siya sa suspension kung i-compare natin dun sa bagong release ng Honda, which is si Winner X. Ay
Siya daw yung ano, mas smooth daw yung kanyang suspension compared dito sa ating Sniper. So siguro sa mga dating user ng Sniper na nasubukan si Winner X ay doon nila nafe-feel na mas smooth yung suspension ni Winner X. Pag ikaw yung ikaw naman yung user ng Sniper, hindi mo yan mararamdaman kasi kapag katagalan is nasasanay ka rin. Siguro kapag medyo matagtag yung likod ng gulong nyo is kailangan nyo lang bawasan yung hangin. Yung stock na kasi nito na hangin niya is nasa 31 PSI, so dapat kahit gawin nyo siyang 28 tapos sa harapan gawin yung 26 para kapag ka nagbiyahe kayo, smooth lang yung pagdadrive nyo, hindi siya ganun ka tagtag. Kapag ka mag-isa nyo, kailangan yung bawasan ng konti yung hangin para hindi masyadong matagtag, kasi yun din yung tinatanong ng mga ibang subscriber natin na kapag ka mag-isa daw nila, matagtag daw yung kanilang suspension, which is bawasan lang nila yung kanilang hangin sa likod at sa harapan para mas maging stable yung kanilang suspension. Kasi kapag matigas kasi talaga yung gulong nila, bali dito kasi nagmumula yung pagkakatagtag ng kanilang shock. Kaya kung gusto niyo namang nagbabalak kayong magpalit ng shock, pwede kayong tumingin dun sa Sniper Philippines Club ng ipalit nyo. Pwede kayong mag-ask dun sa group kung ano talaga yung magandang i-replace nyo dun sa stock shock nyo, kasi syempre kapag nagpalit kasi kayo dyan at hindi maganda yung napili nyong brand o hindi parehas nung performance ng stock shock mo, is baka mas lalong magkakaproblema yung inyong suspension. Kaya hindi ko pinapalitan yung ating shock kasi mas maganda pa rin yung stock talaga. Pero kapag meron kang top box gaya nga ng sabi natin, siguro sa pagpapatakbo natin is medyo alalay lang tayo, kasi kapag medyo may kabilisan kasi yung pagpapatakbo natin, talagang kapag nalubak tayo, tumutukod kasi talaga yung ating rear shock. Sa harapan naman, wala naman tayong naging problema sa kanya, kasi yun nga, meron pa tayong bracket na in-install dito sa ating mini driving light, pero hanggang ngayon okay naman, wala naman tayong nagiging problema hanggang ngayon. At meron tayong napansin dito sa ating motor na kapag naka-center stand siya, parang bumababa dito sa harapan niya, sa shock niya. Kasi kapag naka-stand siya, yung sa likod tumataas lahat ng bigat na pupunta sa harapan. Pero try natin kapag sinakyan natin itong ating motor, tignan nyo yung kanyang front suspension is umaangat siya. Papakita ko yung suspension sa harapan, tignan nyo medyo umangat siya, di ba? Tapos kapag mag-shock siya, ganito, ayan o. Tapos sa harapan, ayan o, makikita nyo talaga is kahit na sinasagad talaga natin yung ating sa kanya, pag test sa shock niya is talagang hindi siya tumutukod, ayan o. Tapos sa likod ganun din, kapag sa likod, ayan o, di ba? Ganyan. Kapag meron kang hangkas sa likod, talagang mararamdaman mo talaga yung yung medyo may medyo bumababa talaga yung likod niya. So dapat kailangan nating, gaya ng sabi ko, kapag meron kayong angkas, meron kayong top box, dapat iwasan nyo na lang yung nalulubak kayo para hindi tumutukod yung ating rear shock. So kapag naman normal driving lang naman yung gagawin nyo, hindi nyo naman ma-experience yung sinasabi ko. Yun lang kasi is kapag naglo-long distance tayo, doon natin nararamdaman yun. Pero paminsan-minsan lang naman yun kapag nalulubak nga tayo, gaya ng sabi natin. So ayun, sana nabigyan ko ng feedback yung ating nag-comment dito sa ating rear suspension. So ayun, so mga ka-Phantom, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.